Yun nga mga ka-setup, nandito tayo ngayon para ipakita ko sa inyo ang mga gagamitin pyesa ng aking tropa sa kanyang project bike. Tara, umpisa na natin. Umpisa natin sa swing arm. Itong swing arm na to, ang haba niya depende sa'yo. Kasi pwede mo siyang i-adjust. Ililipat mo lang itong mga tornilyo na to dito. Parang i-attach mo lang to paloob. O kaya i-attach mo palabas para makuha mo yung gusto mong haba. Sinalpa ko na rin sa kanya yung kanyang disc brake caliper. Pwede na rin yung brace ng disc brake. Nandito na rin yung kanyang plate, disc plate. Bali ganito magiging itsura niya pag ginamit. Parang ganyan. Ayan. Nandito na rin yung kanyang rear shock. Maganda na to kasi wala nang spring. Matibay pa. Itong pyesa na to, ito yung mga pang motor na pwedeng i-convert sa mga pyesa para sa e-bike. Parang hindi niya magiging itsura niya. Meron din siya dito biniling accessories. Ito ang dagdag angas o dagdag pogi para sa ating e-bike. Ito, Spirit Beast. Napaganda nito kasi talagang gaganda yung front shock mo. Nag-aaroon ng design. Parang ito magiging itsura niya guys. Ito, bagong tipos papalit natin. 30mm. Kasi yung stock niya na tipos, makitid lang. Hindi ka kasi yung disc brake. Kaya nagpalit tayo na medyo malapad. Dito na rin yung kanyang disc brake para sa harapan. Stock niya Polando. Ganun din. Parang pareha sa likod. Yung disc brake. 30. Mas suot lang. 260M yung mga tato. Bumili rin siya ng accessories. Dagdag pogi sa e-bike. Hindi sa mayari. Parang design niya parang shifter. Pero footrest. Lalagyan mo lang sa design. Tapakan lang guys. Tapakan. Sa gilid ng ating e-bike. Yun, nandito na rin yung kanyang bags. Size 12. 12 inches. Bagong labas lang to. Ang ganda rin. Ang ganda. Dito na rin yung kanyang gulong. Maxxis tire. Size niya 110 by 70 by 12. Swak na swak. Di rin biro guys. Pag nag-upgrade yan sa mga e-bike dito sa Taiwan. Kasi yung mga presyo niya talaga medyo may kamahalan. Lalo na ang bilis dumami ng piyesa ng e-bike dito. Kada buwan merong bago. Kaya kung ikaw talaga gusto mong pagandahin yung bike mo, talagang maiengganyo ka. Basta may pera, kaya-kaya. Bumili na rin tayo ng makapal na wire. Kasi yung e-bike na yun, malakas na yung battery at malakas pa yung controller. Maaaring masunog yung stock na wire niya. Kaya bumili tayo ng medyo makapal. Dalawa para sa supply ng controller. Bumili na rin tayo ng alarm ng e-bike nang sa ganun maiwasan din ang pagkawala ng ating e-bike. Kasi meron din dito mga nababalita na nahuhuli pa sa CCTV. Kaya maganda maglagay ka na itong alarm nang sa ganun pag ginalaw yung bike mo, maaaring tumunog o maaaring matakot yung mga kukuha. Itong alarm na to, may remote naman to. Pwede mo na rin gawin itong pang start ng e-bike mo. Pwede na rin siyang i-keyless. 12 volts lang din to. Bumili na rin tayo ng malalaking ehe. Kasi may stock na ehe natin doon, maliliit lang. Gawa nung ating swing arm na maliit. Gawa natin malaki. Kaya bibili tayo ng mahaba. Ayan guys, mahaba. Magdadagdag na lang tayo ng washer. Mag-upgrade ka dito sa Taiwan, pag-isipan mo muna. Kung ikaw naman binata, pwede. Pero kung ikaw may pamilya, siguro mas maganda unahin mo muna yung pamilya mo bago ka gumastos sa mga e-bike parts na ba. Ayun lang guys, maraming salamat sa inyo. 3 weeks later.